Magandang araw mga lods. Ayan, mukhang may rare na naman tayo. Ayan anak ng maubi yan. Yan, hindi normal yan mga lods ha. Napansin ko hanggang sa may pisngi niya kulay itim. Yan. Kasi mahilig ako magtitingin sa mukha ng karamihan kundi sa yellow face, white face. Pero ito, tingnan nyo lamang yung itim, sana tumingkad ng tumingkad. Yan, pati ulo niya. Para pag pinarisa natin, makabuo tayo ng ibang mutation, mga lods. Let it, bang, bang. Ayan, mga lods, magandang araw. At kaya nasabi ko kanina, mukhang may rare na naman. Yan, abangan natin yan. Pag edad niya, kung anong klaseng mutation siya, mga lods. Kasi itim yung mukha niya, kabilaan niya, yung pisngi. Yan hindi normal yan, mga lods ha. Kasi yung normal alam ko eh. Ayan. Tinitingnan natin, iniisa-isa ko yung mga yung yung mga may mga lahi na red eye. Hihiwalay natin yan, yung paparjikin natin. Tapos dito sa video na to, kagaya nung yung totally may mga nagchat-chat sa akin na ang napupusuan nila yung mga ipa-project natin. Lagi ko naman sinasagot hindi pwede yon kasi pag pinamigay na natin yung pa-projectin natin, wala na, hindi natataas yung antas ng mutation natin. Ang ko kasi ito lang sarili ko lang idea. Iko-cross ko yung mga na yan para makapagpalabas tayo ng bagamat siguro sa iba meron na tayo hindi pa natin naranasan na gusto ko magkaroon ako sa ibunan ko na dito mismo nangyari na yung mutation dito nangyari sa ibunan natin, mga lods. Kaya sa mga kumukorsonada, humingi na lang akong pasensya sa inyo, mga lods, kasi hindi ko pwede ibigay totally, hindi lang kayo yung kumorsonada niyan, baka hindi lang 10 tao siguro. Yan kaya pasensya na, mga lods. Totally yan, isa yan sa mga anak ng mga original kong ibon. Ngayon na pinagmasdan ko, ang natitira na lang na original kong ibon, mga lods, isa. Yung talagang binili ko sa yung pagkabili. Isa na lang siya, si Mario. Akala ko si Marites nandito pa, wala na pala. Naibigay ko nga pala dun sa nanalo yung budget kit. Kaya sana maparami mo yun, lods, kung sino man yung nanalo. Comment ka lang dito kung sino ka. Nai-out ko pala kasi yung mga time na yun parang nananawa ako sa green. Ngayon, in-out natin yung mga green, yung mga dark green, mga parang ang dating white type, yung mga sinaunang opaline yun. Mga sinaunang ibon natin. Yung iba na-out ko, iba na matay. Natatanda ko na-out ko yan si liban sa kanya, yung karamihan na na dead ball na. Ngayon, ang natitirang matibay, ito si Mario at saka yung yung anak niya. Kaya pasensya na kayo, mga lods. Tapos ito rin yung naglalaro sa akin ito makulit to, mga lods. Laging laging pag nagbibideo ako, yan, minsan dumadapo sa kaya minsan ang likot ng camera. Yan, kinokorsonada rin yan. Pasensya na rin, mga lods. Kasi yan yan yung lipangan natin dyan masarap sa pakiramdam yan, yung ibon mo dumadapo sa iyo, mga lods. Kahit sabihin na natin lang siya, yung opaline, yung naman tawaging low mute, sabihin ko normal na opaline yun, pwede pa, okay lang sa akin yun. Ang mahalaga sa akin yan, nagbibigay ng sa atin yan, mga lods. Siguro lahat ng mag-ibon ganun ang pakiramdam pag ang alaga nila maamo. Tama, walang kagat yan, mga lods. Hindi ka kakagatin yan.
Kasi kung hindi sanay sa iyan, ay paghawak mo niya, kagat-agad yan. Para bitawan ka, no? Para bitawan mo siya. So ngayon, dito sa video na to, ay ipapakita ko yung yung mga i-out at saka hindi. Yan, itong nasa kids na to, gaya na sabi ko sa inyo, mga lods, yung chat ng chat sa akin. At kagabi, meron na naman. Inokorsunada yun sa kabilang kids. Sabi ko, di bale, pag siguro gawin ko, sabi ko, ako. Ibibidyo ko yung mga i-out ko. Yan, kagaya ng nakikita nyo na yan, mga pang-out yan, mga lods. Diyan kayo pumili, mga lods. Huwag doon sa kabila kasi, gaya na sabi ko kanina, pang-project natin yon, mga breeder natin yung iba ron. Pag kasi nakuha nyo yan, wala na. Hindi natataas yung mutation ng natin. Kaya kailangan meron tayong naka-reserve na pang-breeder. Tapos nagtatabi tayo ng bagong labas na mutation sa ibon natin. Iano natin yun, pagulangan natin para mag-breed ulit. So kayo rin ang mga ng mga lods, kayo rin ang baka makikinabang kasi kayo rin naman ang kumukuha rito tsaka yung sa raffle Kaya yan mga lods, siguro pasensya na kasi konti pa lang. Antayin yung dumami mga lods, hindi natin ipagdadamot yan pag marami na yan. Pero sa ngayon, pasensya muna. Ayan, itong na to, yan, pinapakita ko yung mga nila. Yan, dyan kayo pumili, may mga maganda dyan. Hindi ko lang sila ma-focus Dito may mga dilute, may mga ino, di ba? May mga crimino, may opaline. Yan, may spangle pa dyan, parang meron pa. Yan, karamihan dilute. Tapos yan, yung mga opaline na yan. Diyan kayo kumuha mga lods. So, kung gusto nyo mag-avail, kung gusto nyo kumuha sa akin. Lalo na, ang ganda ng ngayon, lagi kong sasabihin. Pakaganda na presyuhan ngayon. Kaya, bigayan ngayon sa mga, lalo na sa pet market, maganda. Lang, ayoko lang sabihin dito kaya sabihin sobra ka naman lods na lang, basta siguro kaya kong sabihin hindi naman sa yung mga natin quality, mga alaga natin, tingnan nyo yung although may mga dyan, may mangilan-ngilan siguro isa lang yata o dalawa yung si Ara, diba? Yung Arabo Hawk, diba, siya, kumbaga kasi nung bata yan Pero kung magbe-breed ka, pwede yan, mature na yan Yan, pwede siyang pang-out. Yan, yung mga karamihan kasi dito, mga bata, mga lods. Lagi ko naman sinasabi yan, mga natira, puro bata. Yan. Kasi yung hindi pa bumababa, tsaka sasalain ko pa yon. Dahil yan mag-aalaga tayo ng potential breeder na parang sa tingin natin maganda siyang i-breed. So itatabi natin yon, tapos yung mga breeder natin itatabi ko muna tapos pag nagbuga na yung mga kumbaga may potential sila na magandang breeder talaga. Kasi mga lods, sa pagbe-breed hindi porket mature na okay na, hindi. Kasi minsan may pangit na breeder, di ba? Pag hindi maganda, papalitan natin yun. Kaya alam, marami tayo reserva. Ngayon, pag okay sila, mahusay bumuhay, hindi sila kasi minsan nanggugurgur mga yan Kaya kailangan ipahinga natin ng todo yun para matuto. So pag okay na, stable na sila, yung mga breeder natin na nagbubuga, yun ang i-out naman natin. Yun ang magandang abangan nyo kasi yun mga lods, nakita nyo naman yung mga buga, di ba Talagang pag yan, maganda kagad ang yan. So ganun ang ginagawa ko mga lods. Pero minsan karamihan pag nilagay ko sa flying cage, hindi ko na alam kung sino yung magkapares. Yun lang. Kasi siyempre naman tayo, hindi naman tayo talagang breeder na malaki.
tayo, hobby lang to. Kaya minsan, di natin masyadong namamarkahan yan. Ang minamarkahan ko lang, yung Fortunata kong i-breed. Ganun lang tayo mga lods. Pero kahit pa paano, pag tinanong nyo yung lahi, yung pinanggalingan, alam kong sagutin nyo. Yan yun mga lods. Yan, samantalang ano yan, pag may napusuan kayo dyan, ganito yung mga lods ha. Ang deliver, 3 hanggang 4 na pares. Tapos kung malapit lang, libre na yon. Pero kung malayo, hati tayo mga lods. Ganun yun. Kasi minsan dito, ganito kasi yung ginagawa ko mga lods. Kung 150 lang yung yung ride, dinodoble ko minsan yun para sipagin yung rider. Bagamat yung rider natin, medyo huwag natin pag-usapan yun, maka-open pa tayo. Basta ganun ang ginagawa ko, kasi may bagong rider ngayon. Ano yan, ang binibigay ko, dinadagdagan ko yung 150. Either gawin kong 250 o 300. Kaya kung pamasahe sa inyo, 500, mabigat na yun mga lods, kasi dodoblihin ko yun. Kaya pag ganyan, hati tayo. Yan, kung medyo mabaitan kayo, di salohin nyo mga lods. Ganun yun mga idol. Kasi pag shoulderin ko lahat yun, wala tayong kikitain. Wala nang patuka yung mga alaga natin, mga lods. Lalo na ngayon, medyo tagal-tagal tayo mag-aantay. Baka handang huli, gumasta na ako sa patuka nila, kaya kailangan maka-out tayo ng maganda. Diba, mga lods? Huwag kayong mag-alala, lang naman. Sa pag-uusap yun, 3 pares, pwede kitang patawarin o dagdagan. Ganun yung diskarte natin mga lods. Tapos yung mga yung mga African available yun mga lods. Kasi baligtad ako nung araw yung mga breeder nagbebenta ng parakeets para masupplyan yung pagkain ng mga African nila. Diba na? Tayo mga lods baligtad. Mag-out ako ng African para masupplyan ko yung parakeets natin. Ganun yun, baliktad. Kasi ako, mas gusto kong alagaan yung kits. Kita nyo naman yung pinakita ko kanina, di ba? No? Napakalambing, di ba? Ayoko lang kasing ibitaw. Dati nagbitaw ako ng marami. Kaya lang, mahirap pa mamaya. May putas, hindi ko na nakikita. Tsaka konti pa lang ngayon na konti yung alaga natin. Kaya sinip muna natin. Lalo na magpaparapol tayo. Kaya kailangan nakasecure sila para makamamaya biglang pakawalan ko yan dyan pakakita ng butas, mawala. Todas tayo, wala tayong may parapol mga lods. Ayan. Tapos may sasagutin tayong tanong galing kay Kasapaw. Binago niya yung pangalan niya. Comment ka na ng lods kung ikaw nga yun, si Kevin. Parang binago niya yung pangalan niya sa Facebook pero Kasapaw pa rin. Hindi ko lang kung siya to kasi andun pa rin yung mga message. Malamang siya to kasi yung message nandun Ang tanong niya daw, dumami yung itlog niya sa nest box. Tapos ngayon nalilito siya, hindi niya alam. Parang pinagsama niya yung mag-ina. Parang yung manok ko, mag-ina yun Kaya yung manok ko, kaya nung nangitlog, hindi mo alam kung sino yung aakain ng isa. Pagkasama sila sa isang pugad, palitan sila. Pag umalis yung isa, sasakay sa pugad yung siya yung maglilimlim. Ayun, di naman sila nag-aaway ng mga time na yon. Kaya lang, nung lumaki na yung mga anak, eto yon mga lods. Ang inakay nung itim, parang dark yun yung isa. Light na sisiw yung 3. Sabi ko, baliktad yata kasi yung light, ang inakay niya yung itim naman. Di ba, no? Tapos, nag-aaway na sila nung nung may sisiw na sila. Kaya yun, pinaghiwalay ko sandali hanggang sa lumaki. Yan ngayon, yung mga sisiw, nilabas ko na. May natitirang isa, ginugurgur nung na
Inakay niya yun, ha? Yun ang inari niyang anak. Pero nung lumalaki, siguro naisip niya, hindi ikaw yung anak ko, kamukha ka ng kumari ko. Yun, tinutuka niya. So yung isa naman na talagang kanya namang galing yun, inakay niya talaga yun, sisiw niya, ayun, kinanlong niya. Kaya mas mabait yung manok ko na dark ang kulay, parang itim ang kulay. Kesa dun sa ano, yung isa matapang yan eh, yung magnanay yan. So ganun ang history ni Kevin Kasapaw. Kung shoutout ka na lang Lods ha, kung ikaw nga to, ni Lods. Oh, di niya tuloy alam ngayon kung alin yung ano. Talagang hindi mo maano yan. Ngayon halos magkamukha daw ito kasi magnanay. Magnanay itong nilagay niya sa cage. Hindi lang sinabi ni Lods kung dalawang hen o isang kakang nilagay niya o dalawang kak, dalawang hen. So yun yan talaga yung magiging ano, epekto pag colony. Totally, wag kang mag-alala Lods, meron din akong ganito. Totally, inubos ko na sila. Inubos ko na, nilagay ko na, yung iba na out na. Ang natira na lang, dalawang hen at saka isang kak. So, mas naunang nangitlog yung ano, yung talagang magpares. Ngayon, bandang huli, nakikita ko, yung kinikwento ko sa inyo, maraming itlog. Nasa 10. Ngayon, 11 na. So, ngayon, ang ano niya, palatandaan na lang dyan, lutino yung isang hen. So, pag may lumabas na lutino, sa akin to hanggang sa akin. At least magkaiba yung kulay. So, sigurado, sa ano yun? Sa hen na lutino. Ang problema lang yan, pag ano na, pag maglilimlim na. Kasi parang sumasibate lang yung ano yung isa eh. Na pag lumabas yung isa, papasok sa itlog. So ngayon, mangyayari ngayon yan, pag naglilimlim na yan, doon na mag-aaway yan. Kaya pag nakita kong ganyan nag-aaway yan, ano yan, ang gagawin ko, aalisin ko yung dilaw. Yan, ganun ang gagawin ko. Basta mamimili na lang ako, yung iiwang. Kung sino yung ano, kasi ang pumipermis na naglilimlim, yung magkaparis talaga. So possible, alisin ko yung dilaw. Ganun na lang ang mangyayari. Ngayon, sa'yo Lods, sabi mo magkamukha yung nanay kasi mag-ina totally walang ano doon, walang masyadong bloodline na mawawala kasi mag-ina diba no? Ang problema lang kung dalawang kak, dalawang hen. Ngayon either na yung ano, yung mag-ina magkamukha, diba no? So mangyayari ngayon, ang mangyayari ngayon Lods, ano, pag naging kamukha ng hen, yung anak, ano, magkamukha yung hen tsaka yung anak niya, hindi mo malalaman kanino talaga yun. Pero pag ang binuga niya, kung dalawa yung kamukha ng tatay, ayun, may palatandaan ka. Ngayon, ang masakit ito, pag isa lang yung dalawang hen, yun ang problema ron. Pag lumabas yung tatay, di mo alam kung kanino. Kaya, totally, kung magkamukha yung nanay, parang wala. Wala yun. Hindi mo matitrace yun kasi parehas yung bloodline nila. Ano yun mga Lods, pag nag-ano kayong ganyan, pag tawag nito, nagpa-project kayong ganyan, o kaya nagko-colony kayo, ano, dapat magkaibang ano, malayo sa mutation para hindi kayo malilito. Halimbawa, isa lang yung kak, tapos kasi may mga ganun gumagawa kasi isang panahon ginawa ko rin, kaya lang inano ko rin, kinalas ko rin yung isa kasi nag-aaway na. Ang problema kasi doon, yun nga, magkamukha naman, walang effect ano. Maliban na lang kung nagpaparami ka. Kasi ano yan Lods yung ganung diskarte, bawa isang kak, dalawang hen, gawain ng naiinit. Gawain ng naiinit yan. Ang gusto makabuga kagad. Bagay, ano naman yan, normal sa isang bago, ano. Normal yun. Pero sana habang tumatagal, nawawala na yung inip natin. At saka hanggat maaari, ano, Lods, mga Lods, ano, lalo na kung maliit lang naman yung ipunan mo, hiwa-hiwalay mo. Isang pares,
isang kulungan. Para hindi sasakit yung ulo mo. Kasi pag ganyan, colony, mahirapan ka dyan. Mahirapan ka. Yung ito, maano ko lang, masingit. Alam nyo yung sa India, diba kung makita nyo, dikit-dikit yung nila. Dikit-dikit yung mga nest box. Tapos medyo malaki yung diba, no, yung cage nila. Yun? Kasi yun ginawa nilang hanap buhay. Siguro mabenta yung ibon sa kanila, no? Kaya ganun ang diskarte nila. Wala silang pakialam sa mutation kung umano ba. Bagamat may mga Indian na magagaling sa mutation. Sila, yung siguro yun yung mapipere, talagang pinaproject nila. Sa kanila yung magagandang mutation nasa India Pero yung mga small breeder sa kanila, yun, dikit-dikit. Dikit-dikit nila yung yung mga nila, mga nest box nila. Kaya kita mo, di ba, ang dami. Kaya lang, masakit doon. Di mo alam kung sino yung doon. Sino yung parents. Kung kaninong anak yan, di ba? No? Yun lang doon. Kaya hanggat maaari, kung ang mo, ang colony mo, o aviary, hanggat maaari, hiwa-hiwalay mga lods. Ngayon, eto yun. Liban na lang kung ganito. Halimbawa, puro puti. Ino, tsaka white bull, yung puti. O kaya puro dilaw. Ayun, okay lang yun. Puro dilaw sila. Okay lang, walang problema ron. Kasi isa lang yung bloodline nila. Diba, no? Kumbaga, walang effect yun. Kasi isang kulay lang Pero pag iba-iba kulay, malilito ka dyan. Nagpa-project ka, malilito ka. Kaya, pinaka-the best, yun, yung hiwa-hiwalay. Isang pares, isang cage. Yan, ganun lang discarding maganda. Kaya lang, minsan, siyempre tayo, hindi natin masisi yung mga kalots. Pag maliit, di ba, no? Ako may nakita nga ako, malaki naman yung area niya. Malaki yung likod bahay niya, maluwag. Na parang tinamad siya, nag-colony. Ang colony niya, hindi ako nagkakamali, 180 by 180 yung taas, centimeter. Yun, ganun ang ginawa. Tinamad na yun, kumbaga parang na lang. Wala na siyang pakialam, kaya sino bang magparis dyan. Importante siguro sa kanya, may viewing na lang siya. May alaga siya, ganun. Naman yan, kanya-kanya naman tayo ng Pero kung naghahanap ka ng mutation na iba, kailangan hiwa-hiwalay. Para hindi ka malito, lods. Tsaka alam mo kung sino yung parents. So ganun lang yung diskarte, lods. Ano pa ba yung natin pag-uusapan? Siguro nasabi ko na lahat siguro ganito muna mga lods. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong ni Lods. Okay mga Lodi, at maraming salamat sa panonood. Bye-bye. At kung natapos mo hanggang dito yung video, Lods, at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe. Yan. Yung mga pakipitik mo na yan at para lagi kang updated sa ating mga video. Okay, maraming salamat mga Lodi. Bye-bye. Ganda talaga mga Lods Pang project yan mga Lodi. Mahirap pumigay. Tsaka pag marami na mga Lods. Yan. Sayang lang kasi video na inuubos ko na mga Lods. Okay mga Lodi. Maraming salamat. Bye-bye.